everyone. May we request to stand up po as we start our praise and worship for today. But before we start po, let me just read one verse from 1 Thessalonians 5:18 that says that give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So regardless po ng how difficult our circumstances may be, we can find reasons to thank God. And we can be thankful that all things work together for our good if we belong to Him. Amen? So masaya po ba tayo na binigyan tayo ng lakas ni Lord to be here with the presence in our midst sa umagang to. And let's always thank the Lord and thank for all He's done. Let's clap our hands for as we sing. Let's sing, My Savior. My Savior, Redeemer, Redeemer of my faith, Almighty, forever, I will never be the same.
Lord Jesus Christ for what He's done on the cross for us, for our sins and our salvation.
church to sing all my life. Lord, truly, we thank you, Lord, for all you've done. We thank you, Lord, that you've been faithful to us yesterday, today, and tomorrow. And Lord, we always have the reason to give praise and to worship, Lord God, for the freedom, Lord, na binibigay sa amin araw-araw, the liberty, Lord, to gather in your name, Panginoon. As we listen to your word, Father, continue to ready our hearts and minds, Lord, to be able to know you more, Lord God, and to apply the words that we'll be hearing from you today, Father. And once again, Lord, we always ask for your guidance and protection and healing for everyone na kasama po namin dito, Panginoon. And for this church, Lord God, your name will be glorified, Lord God, and that Jesus will always be the center of this church, Father. And whatever, Lord, the circumstances na hinaharap namin, Lord God, as a church and on our personal lives, Panginoon, we always thank you, Lord God, and we always pray that that your will be done, Lord God, in our lives, Father. And for the other personal prayer requests na sa natin, Panginoon, we ask for your time and answers for our personal prayer requests and for our supplications, Lord, to you. And one day, Lord God, we'll be able to we will meet face to face in your presence, Father. And we always thank you, Lord, for the day that you have given us and for our loved ones and families, Lord God. And once again, Lord, we people will learn you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. In fact po, yung inawit kanina is the goodness of God. Amen po? Kung yan po ay totoo sa atin, ang Panginoon ay napakabuti sa atin, may mga answered prayer po tayo. Bagamat ang iba, pinapanalangin pa rin natin, pero ang kabutihan ng Panginoon ay nandyan. Meron ba kayong maikling testimony? Alam mo, hindi nyo na kailangan tumayo dito ako lalapit sa inyo. Ha? Mga nakaraang linggo, tayo po ay hindi nakarinig ng mga patutuo mula sa ating mga kapatid ng pasalamat. Siguro yung iba prayer request, o kaya ay bagay na gusto na lang i-share. Hindi kailangan mahaba at maganda po na nakikinig natin. Ano? Meron pa tayong testimony sa umaga nito. Magpapatutuo ng papuri ng ating Panginoon, papuri sa ating Panginoon. At hindi po kailangan mahaba, okay lang po yan, lalapit ako sa inyo. Kung meron, taas yun na yung kamay nyo. Okay, Tess. Pwede ka na natin kamay. Ang sa lahat, salamat sa Panginoon sa nakalipas na pagpapagaling sa si Levi, tsaka sa akin syempre. At I'm so grateful na kasama ko yung family ko, although wala pa si na Chelsea, pero kami salamat sa Panginoon sa lahat na binibigay niya sa akin. Si Kate. At after, in fact, ng ating message, saka po mag-dedicate, and then of course, did na. Thank you. At nandito po silang lahat. Palakpakan po natin ang ating meron pa dyan sa likod, sa gitna, nais magbigay ng papuri, ano? Kumusta po, Kuya Ed? Last nung tayo ay nag-ano, okay kayo? At nagsusum kami, at pagkatapos parang masama yung pakiramdam niya. Okay na po yun. Ano? Hindi naman kayo ng hospital, okay na. Ay, praise the Lord. Ayun. Ngayon, okay na kayo? Hindi ko alam.
At kung ano, isa namamaga po ang kami niya, mga ganyan. No? At salamat sa Panginoon. Sa likod, kumusta kayo dyan? Meron bang testimony dyan? Okay. Parang gutom na kayo mga kapatid. Hindi naman, ano ha? Okay, salamat po sa Panginoon. Ano? Okay lang po kayo dyan. So, dahil po ang ating message ngayon ay continuation ng Sunday. In fact, parang intro po yung scripture, yung ating statement of faith. Sabi ko siguro maganda ay ulitin natin. At the same time, mas may konting detalye at tapos po pupunta tayo sa pangalawa na statement of faith. Dito po muli sa Psalms, nais kong basahin ulit sa atin bilang pasimula natin. Sabi po sa sulat ng mga awit, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in His ways. You have commanded us to keep your precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. Then I would not be ashamed when I look into all your commandments. I will praise you with uprightness of heart. When I learn your righteousness or righteous judgment, I will keep your statutes. Do not forsake me utterly." Tapos, ito po yung magandang tema natin. How can a young man cleanse his way? Ang sagot, by taking heed according to your word. With my whole heart I have sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against thee. Amen po? Sino po sa atin ang mayroong Bible na dala? Yung iba, Bible to. Dati hindi ganito dala. Dati po ang Bible natin at nagdadala din po yan ay mga anong tawag dyan, hard copy. Ngayon ang tawag dito ay soft copy. Ano ha? Kasi pag ako ay nag-preach, ay ito po yung aking binabasa, mas malaki yung sulat at nandito na ng message. Pero yung Bible po sa bahay ay hard copy po yung aking dinadala. So ang palagi po nating i-share po ang speaker ay may kinalaman po sa pananampalataya natin. Siguro hindi lamang po NCCC, kung hindi ang bawat anak ng Diyos na sumampalataya sa ating Panginoon, ay tayo po ay sumasampalataya na ang banal na kasulatan ang atin pong pinaka-final authority. Ano po? Ibig sabihin, siya yung pangunahing na susunod sa buhay natin, sa ating pananampalataya at sa ating buhay. Ang banal na kasulatan ang siyang nagtuturo kung paano tayo mamuhay. Amen po? Ang banal na kasulatan ang magsasabi kung anong mga katuruan ang dapat nating paniwalaan, tuparin, sampalatayanan at gawin bilang mga anak ng Diyos. So ang otoridad po natin ay hindi ang pastor, hindi ang mga elders, hindi ang sinumang leader ng church. Sila po ay inatasan ng Diyos para pangunahan, ingatan, bantayan ang kanyang kawan o kanyang mga anak kasama ng pagtuturo ng kanyang mga kautusan o kanyang mga salita. So, ang tunay kung nag-uutos sa atin, ang totoo po na naggagabay sa atin at nagbabago sa atin at binabantayan natin sa ating buhay pananampalataya ay walang iba kung hindi ang salita ng ating Panginoon. Ulitin nga natin, meron po ba kayong Bible kahit sa inyong cellphone? Okay. Bakit? Sapagkat yun po yung ating pinaka-authority, sinasampalatayanan po ng NCCC. So dito po sa New Creation in Christ Church sa atin, ay ang Biblia po ang nasusunod. Sino nga po ba? Ang Bible. Bakit po? Kasi ang Bible ay salita ng Diyos.
Katulad sabi natin nung Sunday, the Bible does not contains the Word of God. Though it contains, but the Bible or the Scripture is the Word of God. Ang Scripture, ang banal na kasulatan, ay salita ng Diyos. Ito po yung ating statement. Bagamat yan ay later on mas marahil, kasi pag-uusapan pa rin namin yan ng mga elders, pero at least meron po tayo para tayo po ay makapagsimula na. Ano po? Kasi ang NCCC ay, by the way, 1 taon at kalahati na at magdadalawang taon na po tayo ngayong May ng first week. 2 years. Amen? So, meron tayong anniversary. Okay? Kasi 2 years na tayo. Ang anniversary po natin is first Sunday ng May. Pakisabi nyo sa katabi nyo, first Sunday ng May. Anniversary natin. Okay? Baka hindi tayo kumasa dito. By the way, ako natutuwa, may 2 baby rito. No? At kanina ko pa tinitingnan at salamat sa mga. Sino rito yung aking dedicate? Si Clementine. Tapos ka nga pala, no? Okay. Ayos, ano? Madadagdagan pa yan, ano? At yan ay ako ni Tud, ni Tess. Salamat sa Panginoon. So pagkatapos ko ay magdededicate tayo na ikaw malayan. Thank you. Praise the Lord. Pwede kayo tumayo, pwede kayo maglakad-lakad. Okay? Pag umiyak, sige lang, ha? At meron po yan. Ngayon, dahil po sa anniversary natin, meron po tayong baptism. Dahilan po sa ating discipleship din, sa pag-share natin, nalaman po namin na merong 4 o 5 na gusto pong magpabautismo. Okay? So, isasabay na rin natin yan sa ating anniversary sa first Sunday ng May. Kaya, ang mangyayari, bago dumating yan, pwede tayo mag-aral tungkol sa baptism at pwede pa rin pong umabol yung gustong magpabautismo po sa May. Nandito ba yung magpapabautismo? Kasi ang sabi, mga pamangkin yung mga iba, yung iba ay ibang yun. So, mamaya tanungin po natin yan. So, ano po yung ating statement of faith? Kaya ba natin basahin to? At least, tingnan ko nga. Kasi para mag-think tayo. Ha? So, 1, 2, yung pinakamalakas. Merong Burger King. Okay? So, 1, 2, ready, go. We believe the Bible. Amen. Thank you. Ising lahat. Okay. Tingnan natin, ha? Ang banal na kasulatan na ating pong binabasa at meron tayo, ilan? Nabanggit ko yun ng Sunday, tsaka dito. 66. Huwag yung nagdagdagan sa pang 6, ha? 66. Okay. Ngayon, nahati yan sa 2. Merong luma at merong bagong tipan. Ilan nga ang luma? Baka ang binabasa niyo po, ibang Biblia, 39. Very good. Ilan ang bago? 27. So pag pinag-add mo, 66. Ilang author po yan? Ilang authors? Yes, actually, ang sabi ni White, 40 or more than that, pero 40 po at least. No? Ang mga sumulat po ng mga 40 yan ay iba't iba ang mga katayuan sa buhay. So yung sumulat, halimbawa, ang Genesis hanggang Revelation, of course kasi yan na po yung Bible natin, malayo pong Espanya, ang sumulat niyan ay 4 na po, at ang mga sumulat po ay ganito. May sumulat na hari. Meron kayong alam na hari na sumulat na kasama sa banal na kasulatan natin? Sino yan? Si David. Okay, di ba? Tapos, merong mga propeta. Magbigay niya kayo ng isang propeta na sumulat. Yeah, si Jeremiah, si Isaiah, di ba? Meron din yung sumulat ng Torah na una na tinatawag nating lawgiver, bagamat ang law galing sa Diyos,
ibinigay sa kanya at pagkatapos sinabi sa Israel. Okay? Sino yun? Si Moses. Sumulat din siya. Ang sinulat po niya ay 5. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang tawag po dyan ay minsan Torah or the 5 books of Moses. Kadalasan po, yan po yung unang nilang ginamit. Nung hindi pa po nagsusulat yung iba pa, katulad ni David at saka yung mga prophets. Later on, nadagdagan na nadagdagan. Pag-uusapan po natin mamaya, kahit maikli, paano nangyaring naging Bible yan. So, 4 na po yan hanggang sa New Testament. By the way, sa New Testament po, siguro mas magaling kayo. Sino po ang mga manunulat sa New Testament? Yan, tama, Matthew. Si Matthew po ang sumulat. Ano po ang trabaho niya? Tax collector. Alam po ba ninyo, kapag tax collector, mataas ba ang tingin ng tao dun sa tax collector, mga tax collector? Hindi. Actually, talagang mababa ang tingin, lalo na ng mga religious leader. In fact, ang mga tax collector po, hindi sila pwedeng mag-witness sa judge. Kasi para sa kanila, hindi sila kapanipaniwala. Sila yung tinatawag na worst sinner. And yet, we have Matthew. By the way, may ibang pangalan si Matthew. Levi, yes. So, habang siya ay nagbibilang, nangungonekta, tinawag siya ng Panginoon, imagine, at sumunod siya. Later on, imagine, sumulat siya, at ang pinangalan niya ay Matthew. Si Mark ang susunod. Di ba? Ano si Mark? Siya po ay actually hindi kasama sa original na 12. Kasi bata pa po siya noon. No? Si Mark po ay disipulo ni Pablo. And yet, sumulat siya si Mark. Okay? So, pagkatapos si Luke. Ano po ang trabaho ni Luke? Physician, doktor po siya. Kaya, pag titingnan nyo, kaya binabanggit ito, kasi pag binasa po ninyo ang Matthew, Mark, Luke, tsaka yung John, okay, mga alaga, bagay po sa kanilang minsan trabaho katulad si Luke. Mas may detalye siya tungkol sa medyo konting medicine. Diba? Kaya alam niya, mayroong nagsamang dugo, ng tubig, ng sinaksa. Kasi po, siya ay medical or medical doctor. Kaya yun po ay kasama sa ating pagbabasa, pag-aaral ng banal na kasulatan. And of course, si John, isang alagad, original. So, Matthew, Mark, Luke, John. So, ang hindi po rito original, 12, sa 12, ay si Mark. Later pa po siya. Then, of course, si Paul. Kasama po ba si Paul sa 12? Hindi, no? Kasi, later pa rin siya. Pero si Pablo po ba yung apostol? Yes. Tinawag po ba siya ng ating Panginoon? Yes, yan po ay sa Damascus, sa Acts chapter 9. At si Pablo po ay mas maraming sinulat sa bagong tipan. Saan po nagsimula ang sulat ni Paul? Romans. Diba? Then, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1, 2 Timothy, 1 and 2 Thessalonians, at yun po. At syempre si Peter. By the way, si Paul po ay isa pong rabbi, isang teacher, isang religious leader. Ay siya po ay professional. And yet, tinawag po siya ng ating Panginoon. Dati po ba ay kakampi siya ng Kristyanismo? Ng mga Kristiyano? Hindi. Kaaway po siya. Siya po yung nagpa-persecute sa mga Kristiyano. In fact, kay Stephen, na deacon, kasama po siya sa pagpatay. Imagine siya po ay naging alagad ng ating Panginoon. Nung nangaral siya, alam niyo, ayaw siyang paniwalaan. Later on, saka lang po natanggal. Imagine, ginamit ng Panginoon si Pablo para isulat ang Roma, and of course, yung mga sumusunod na mga talata. Ano po ang huling aklat ng Biblia? Revelation or pahayag. Kasi po ito ay may kinalaman doon sa darating pa. Ano po? Ang sumulat po niya ay sino po? Si John. So yung sumulat po ng Matthew, Mark, Luke, John, yung John, at saka yung 1st, 2nd, and 3rd John, at saka yung Revelation, sulat po yan ni John, ni Apostle John, o ang tawag pong ibang pangalan niya is John the Beloved. Okay, siya po yun. Siya po ay pinakalaging niyang paboritong topic, ang ganda. Alam mo kung ano? Love. Kaya saan makikita yung, for God so loved the world that He gave His Son? Saan makikita yung, you love God because He first loved you? So,
So, dyan din yun. Siya, kasi po, actually, ang kanyang personality, ang sabi, lagi po siyang nakahilig sa ating Panginoon. Nakadikit. Na? So, siya po ay very close dun sa ating Panginoon. Si John. Tanungin ko po kayo, sa mga alagad, kasi po, yung first century, kapag history tayo mas nakikinig pa na tayo pag history So, history ang ating Panginoon, nung siya'y namatay, pagkatapos po ng kanyang ministry, ilang taon siya? He could be like 33. Okay? So, nung siya po ay namatay, nabuhay na muli after 3 days, nag-stay pa siya. Pinakita po niya, nabuhay siya. By the way, naniniwala po ba kayo ng ating Panginoon ay napako sa krus, namatay? Talagang namatay? Sino po na naniniwala sa atin? Opo, yun po, namatay po siya. Yung iba, hindi naniniwala, namatay. Siya po ay namatay at nabuhay. Pagkatapos, nag-stay siya. Ilang araw? 40 days. At kasama niya po, dumami na po yung mga alagad. Almost like 500 yung time na yan, at nagturo ang ating Panginoon sa kanila ng tungkol sa paghahari ng Diyos. At yan, ang sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem at hintayin nyo ang pangako ng Ama. At ano nyo, yung banal na Espiritu. Di ba? Kaya, nung umalis siya, then pagkatapos, pumunta sila sa Jerusalem, bakit ulit sila sa kanila? Dumalangin sila, pagkatapos later, bumaba ang banal na Espiritu. Yung tinatawag na panahon ng Pentecost at araw ng Pentecost. Sa Acts chapter 2 na po yan. Okay? At pagkatapos, nagsimula na po yung church. Actually, nagsimula po yung church yung time na yan. Sa panahon po ng ating Panginoon, wala pa. Kasi kasama niya yung mga alagad. Kaya technically, biblically, the church began doon sa Acts chapter 2, papunta doon. Nagsimula na silang mangaral at nagkaroon na po ng maraming iglesia. Okay? At dati po sa Jerusalem. Pagkatapos nangaral sila, nagpunta na po sa maraming mga lugar. Bakit po kumalat ang, sabihin natin, quote-unquote, ang Kristyanismo? O ang mga mananampalatayang Kristiyano, bakit kumalat? Sino ba nagdala niyan sa Pilipinas? Hindi nyo alam? Sino po hindi alam? Ako, hindi ko alam. Hindi natin alam. Nangalat po sila nung sila ay pinersecute. Sa panahon po nila, bawal na ikaw ay tawaging Kristiyano at sumusunod sa ating Panginoon. Para sa kanila, ito ay labag sa kanilang kautusan dahil ang Roma, meron silang emperor. Salamat, wala po tayong ganun. Salamat, meron po tayong kalayaan na tayo po ay, sabihin natin tayo po ay mga sumusunod sa ating Panginoon. Tayo po ay mga Kristiyano. Meron tayong kalayaan na magbasa ng Bible, sa ibang bansa, wala. Kaya po, napakasarap na kung saan, wala tayong pag-retreat. Imagine, pinag-uusapan po natin ang Biblia. Sa Middle East ka pumunta niyan, at sa ibang lugar, bawal yan. Baka po si pastor, hinuli na, binaril na sa labas. At tayo po, pag may nakita ang Bible, bawal na bawal po. Hindi po ba tayo nagpapasalamat na tayo po ay nakapag-uusap, nagpupuri tungkol sa ating Panginoon at sumasamba at tumaawit sa ating Panginoon na meron tayong kalayaan at meron tayong lugar na hindi tayo natatakot. At pinag-aaralan natin ang kanyang mga salita, pinagpapala tayo at napupuri natin siya na hindi tayo kailangan matret at matakot. Yan po ay biyaya. Alam niyo, magandang hamon sa atin, samantalahin po natin. Hindi po natin alam. Kung hindi pa darating ang Panginoon, sana dumating na. Gusto niyo po ba dumating ang Panginoon? Ako gusto ko ngayon na. Diba? Pag sumasakit lalo yung balakang ko at saka may sakit ang mga manati sa buhay, sabi ko, Lord, kailan ba kayo darating? Diba? Pag may nagtetext sa akin at minsan mayroong problema, may karamdaman, may malaki siya mga minsan agam-agam, sabi ko, Lord, mapapawi ang lahat ng ito kapag kayo ay dumating. Pero ang maganda ron, ang sabi, napakasalamat sa kalayaan na meron tayo. Pangatlong tanong po, yung Bible po, kailan na isulat?
Kailan natapos? Ang daming sumulat, yung author. Nga pala po, Bible, kasi Biblios. Kung nagkakamali, maaaring salitang Latin at Greek, Biblios, na kung saan, parang maraming mga books. Kasi po yung Bible natin, maraming books eh. Kaya kung halimbawa, hiwa-hiwalay natin, so meron Genesis, meron Exodus, meron Leviticus. So marami yan. Kaya 66 books po siya. Kaya Biblios kasi, it's a compilation ng books. Pero alam po ba ninyo, ito yung milagro po. Ang pagkasulat po ng banal na kasulatan na ginagawa natin po, na tinanggap natin banal na kasulatan, ay ang span po niyan para matapos is 1,600 years. 1600s. Pagkasabi mo sa katabi mo, 1,600. Ganun katagal. Ganun katagal. Imagine, nagsulat po halimbawa si Moses hanggang natapos po dated, ganun file, hanggang makasulat si John, marahil, siya po ang pinakahuling author as far as 66 books is concerned, no? Ang span po, ay 1,600 at tigit pa kasi sa New Testament. Pero, ang banal na kasulatan, meron lamang isang tema. Ano po ang tema ng banal na kasulatan? Ano ang theme? Ang ating Panginoon Jesucristo. Ulitin po natin. Ang sentro o pinakatema ng banal na kasulatan ay ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa lumang tipan, siya po ay inihula. Then later on, sa bagong tipan, napatunayan nung pagdating niya at pagkabuhay na muli, nakita po nila lalo ang ating Panginoon Yesus ang siyang Mesaya at tagapagligtas. Siguro ang challenge sa atin, tinanggap mo na ba ang sentro ng banal na kasulatan? Kasi pwede tayong merong Bible, pero hindi natin kilala kung sino ang sinasabi at pinatotohanan ng banal na kasulatan. And of course, that is our Lord Jesus Christ. Siya ang pinakasentro na banal na kasulatan. Kaya ang tanong po, sino po ang author ng Biblia? Ultimately, sino ang author ng Biblia? Ang Diyos. And of course, through the Holy Spirit, it was written. Bakit hindi si Moses? Well, technically siya nagsulat. Pero mababasa po natin palagi na sinasabi ng Diyos kay Moses, "Thus said the Lord." God said to Moses. Yan ay paulit-ulit. At may mababasa po tayo na si Moses ay kausap ng Diyos. Ang sabi nga, face to face. Hindi ko po alam kung papaano yun, no? Pero ibig sabihin, ang Diyos ay malapit kay Moses na siya po ay nakikipag-usap sa kanya. At ganoon din po naman yung ibang mga patriarchs at mga prophets na kung saan sila po ay nakakapag-communicate, no? Nagsasalita ang Diyos sa kanila directly. Later on, habang tumatagal hanggang papunta sa atin, lalo na nung natapos ng banal na kasulatan, ay hindi na. Though of course, we can talk to God in prayer. Pero ang Diyos po ay nagsasalita sa atin sa magitan po ng ng banal na Espiritu, sa magitan po ng kanyang mga salita. Gusto niyo po bang makausap at sumagot ang Panginoon sa lahat ng inyong dalangin? Gusto niyo po bang makausap at sagutin kayo ng ating Panginoon? Yes, sumasagot po ang Panginoon natin sa pagitan po ng banal na kasulatan. Wala po kayong pagsamba at wala kayong panalangin at hindi mo alam ang buhay ng pananampalataya at buhay espiritual kapag tayo po ay hindi nagbabasa o hindi natin alam ang banal na kasulatan. Kasi po, ang ating pagsamba, pananampalataya, pagkilala sa ating Panginoon, at panalangin, at maging yung ginagawa natin every Sunday,
yan po ay dapat nakasali sa banal na kasulatan. Outside from the Bible, mali. At hindi po tayo pwede basta na magturo at minsan sa ating panalangin, apektado ang ating panalangin kapag hindi po natin alam ang banal na kasulatan. Kapag hindi otoridad at hindi mo alam ang banal na kasulatan, ang tanong, kanino ka mananalangin? Diba? Paano kikilos ang banal na Espiritu sa atin? Ano po? Paano natin i-address ang Diyos? At paano natin sasabihin sa iba ang tungkol sa Diyos? In fact, sumasampalataya tayong may Diyos, lalo na nung tayo po ay nagbasa ng banal na kasulatan. Saan po ba sinasabing mayroong Diyos? By the way, pagkatapos po ito sa Sunday, ang topic natin ay Diyos. Ang hirap niyan. Imagine pag-usapan mo, ang Diyos, ang bigat niyan. Paano po natin malamang may Diyos? Kasi feeling ko well, may konting katotohanan doon kasi ang tao ay naghahanap ng lumalang sa Kanya. Pero sa unang sulat pa lang, di ba? God created the heavens and the earth. So, alam po natin na mayroong Diyos na lumikha at lumikha sa atin. Bakit po? Kasi nabasa natin dito sa banal na kasulatan. Ngayon, yung binasa natin, mayroong salitang inspired, mayroong salitang infallible, mayroong salitang authoritative, mayroong salitang authority, at mayroong salita na kung saan kapayayagan ng Diyos. Yan po ay titingnan natin maya-maya. Yung kasunod po, 2 Peter, binasa po natin last Sunday, sabi po ni Peter, above all, you must understand that no prophecy of Scripture o yung banal na kasulatan came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Bibigyan natin mahusay na definition po ito. No? Actually, ang sinasabi po ni Pedro na yung mga sumulat sa lumang tipan ay hindi galing mismo sa kanila. Kahit siya ang sumulat, ang Diyos po, ang banal na Espiritu, ay tinulungan sila. Ang mensahe ng Diyos ay ipinagbigay sa kanila, ipinasulat sa kanila. Kaya titingnan po natin yan. Kaya po masasabi natin, ang Biblia po ay salita ng Diyos. Yan po yung ating titingnan. Sapagkat ito, ang Diyos mismo, ang nagsabi, ang nagpasulat, at ganoon din ang banal na Espiritu. Kaya po, nasabi ni Pedro na hindi po sa kanilang sariling interpretation yung kasulatan. Sabi po ni 2 Timothy, ni Pablo sa 2 Timothy, all Scripture, pakibasa na po, 1, 2, ready, go, all Scriptures are given and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Yan. Kaya po sinasabi natin, this is a final authority in all matters of faith and practice. Bakit? Kasi lahat po ng kasulatan, ano yung all scripture natin sa ngayon? Kasi by that time, nung time po nila yan, ay maaaring nag-refer sa lumang tipan kasi hindi pa naisulat yung bagong tipan. Pero tayo po ay, mamaya pag-usapan po natin na meron na po tayo bagong tipan. Yung sinulat po ni Pablo to, wala pa. Pero sinabi niya, all scripture, ginagamit na po nila yung lumang tipan. Ang sabi, is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kaya po yung ating pamumuhay dito, yung pong ating kalakaran ng ating buhay Kristiyano, ay tinutunghayan po natin sa banal na kasulatan. Kung may i-address po tayong kasalanan at meron po tayong itutuwid, gagawin po natin yun na mayroong pag-ibig at gagawin natin yun ayon sa banal na kasulatan. Amen po? Kaya talagang dapat alam po natin yan. Kasi po yung mga proseso na kung saan dapat na ini-implement natin sa maraming mga bagay na ginagawa natin to
tulad po sa ating pagsamba, panalangin, pag-aalaala sa Kanya, at marami pang iba, ay dapat po nakasalit sa Kanyang mga salita. Of course, yung mga ibang mga practical na mga bagay, hindi naman po kailangan. Pero sa ating buhay pananampalataya at buhay Kristiyano, ay dapat po nakasali sa banal na kasulatan. Ising pa kayo mga kapatid? Okay, so punta tayo. Ang salitang inspiration. Pakisabi mo nga sa katabi mo, inspiration. Ano ibig sabihin niya? Kasi sa King James po, ang sabing inspired by God. Inspiration. Sa Tagalog po, kung daw nagkakamali, ito ay kinasiyahan. Okay. Ang salin po ng eksaktong inspiration is God-breathed. Ginamit natin yung kinasiyahan, medyo malalim pa rin, pero actually po, kapareho yan yung salita, hiningahan ng Diyos. So, ang inspiration, unawain po natin, tandaan natin, ang banal na kasulatan po ay hiningahan ng Diyos. God-breathed. Naalala niyo si Eva at si Adam? Ay, si Adam muna, nung siya po ay naglikha, hiningahan siya ng Diyos, di ba? At pagkatapos ano nangyari? Nagkaroon ng buhay. Ganun din po ang kanyang mga salita. Ang salita niya ay ilaw, ang salita niya ay buhay. Ang sabi po ito, it refers to the belief that God divinely influenced the human authors of the scriptures. This influence was such that the writings they produce can be considered the very word of God. Authoritative and without error in their original manuscript. Para tayo nasa Bible school nito. Ang sinasabi niya ganito, yung palang mga sumulat sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, yung 40 authors, pag sinabing inspired, sila po ay influence ng banal na espiritu. Naalala po ninyo kapag ka isang taong lasing, ano sinasabi? Kasi influensya siya. Nakakita na, nakarinig po ako niyan. Ang mga sinasabi po niya, minsan, kasi may intindihan mo, influensya siya. Okay? Wala siya sa kanyang sarili. Influensya. Sa banal na kasulatan, hindi eksaktong ganon, pero ang banal na espiritu ay niluguban sila, in-influensyahan sila. Kaya yung pong sinulat, actually, walang mali. Kasi po, ito ay galing sa Diyos, galing sa banal na espiritu, ipinasulat sa kanila. May nagsasabi po, parang baka dinikta. Pag-usapan natin, okay lang po? Okay? Kasi nagsulat si Pablo, nagsulat si Pedro, nagsulat si Moses, nagsulat po yung mga alagad. Paano ba nangyari yan? Paano sinusulat? Nung sinusulat po nila yan, ang Diyos po, ang banal na espiritu, ininfluensyahan sila. Ginabayan po sila. Para kanilang isinusulat ay talagang galing sa Diyos. Yung pinag-usapan po natin, yung original manuscript. Yung mismong original, yung type na sinulat nila, wala na po ngayon yun. Yun po yung pinag-usapan nating inspired. Yung mga kopya-kopya, hindi na po yun. Pero originally, nasulat nila, yun po yung pinag-uusapan dito natin na yung manuscript na yun is God-breathed. Yun po yung sinulat nila. By the way, hindi po dictation. Naku, tagal niya. Isulat mo. Sandali po. Hindi. In fact, mamaya titingnan pa rin natin, habang sumusulat sila, nandun po sila sa kanilang kaisipan. Alam po nila yun. Kasi mababasa natin, maging yung kanilang personality, maging yung kanilang experience, nandoon. Yung concept, yung ideas, yung words, ay ginabayan ng ating Diyos para lahat ng may susulat ay sigurado na ito po ay galing sa Diyos. Nakuha po natin? Okay. So, yan po yung time na yan. Hindi yung sila ay nanaginip pagkatapos ng sulat. Maaaring sila po ay nagsusulat, ang banal na espiritu ng time na yan ay ginagabayan sila ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung pangalawang katuloy nito. It implies a supernatural guidance
by the Holy Spirit that ensured what was written is truthfully conveying God's message to humanity, maintaining the author's styles, ayun pala, personalities, but without error in matters of faith and life instruction. Kaya po yung sumulat, halimbawa si Pablo, si Pedro, at maging sa lumang tipan, dala po nila yung kanilang mga experience. Dala po nila yung kanilang personality. Pero sila po ay ginabayan ng ating Panginoon. Noong panahon po namin, sumusulat kami ng tinatawag na love letter. Naabutan niyo pa ba yun? Ngayon, di na. Text na lang kayo. Ako, naabutan po namin yun. Sino dito yung kasama ko ng mga kaedad ko at may edad pa sa akin na naranasan nilang magsulat ng love letter at iuhulog sa post office at dinidilaan natin? O para dumikit? Ano ba yun? May sobre ka at meron kang yung stamp. Naku, hindi nyo. Alam nyo pa ba yung stamp? Alam, salamat, alam nyo. Dinidikit, inuulog, di ba? Pero naranasan natin na kapag nagsulat ka at mahal mo, ay naku. Naranasan ko po yan, di ba? Mayroong influence. Nando doon, di ba? At pagkatapos, pagkabasa, o kaya babasahin mo, ang ganda. So, ang banal na kasulatan, nung sinulat nila, parang ganun. Nando doon yung kanilang damdamin. Okay? Nandoon yung kanilang pag-iisip, nandoon yung experience. Pero, ginagabayan po sila ng banal na espiritu. Okay? Noong time na sinusulat po niya. Yung time na si Pedro, si Pablo, at ibang mga alagad, at nakadun po sa lumang tipan, nung habang sinusulat niya, they were influenced by the Holy Spirit. Nung sinusulat po nila, yung manuscript niya. Yun po yung sinasabing inspired and God-breathed. Aba, marami pa pala. Yung inerrancy. Okay? Yan. Ang ibig sabihin niyan, yung original manuscript is without error in all its affirmation. Ang pinag-usapan po natin, yung original. Kasi iba, copies of copies. Yung original, sabi po rito, pag sinabing inerrancy, wala pong mali. Every word is correct. Kasi galing sa Diyos. Alam nyo, kaya binabanggit natin ito, mga kapatid, para pag nagbasa tayo ng Bible, masasabi natin, ito talaga ay salita ng Diyos. Mamaya babanggitin ko, teka muna, ang tagal na niyan. Aming translation na. May sagot po dyan. Mamaya, titignan po natin. Pero sinasabi po rito, wala pong error yung original manuscript. The definition of inerrancy posits that the Bible in its original manuscript is completely free from error in everything it affirms. So yung sinasabi niya, whether related to doctrine, history, science, or any other subject. This belief asserts that when the Bible speaks on any topic, it does so with absolute truthfulness and reliability, reflecting God's perfect knowledge and truth. This foundational concept is crucial or mahalaga for understanding the authority and trustworthiness of Scripture as the Word of God, guiding believers in their faith and life. So, ang inerrancy po, ang sinasabi, wala pong mali. Minsan po may nakarinig nung nag-share ako, naman ang Bible yan maraming contradiction Nakarinig na po ba kayo niyan? Marami namang mali yan Maraming contradiction yan Sino po naka-experience ng ganyan? Diba? Di tinanong ko siya. Sabi ko, ewan ko, ano ba yung contradiction mong sinasabi? Saan yan? Ni isang talata, hindi makapagsabi. Alam mo kung bakit? Kasi nagsasalita lang sila, pero actually, hindi naman nila alam. Kaya huwag kayong matakot na kapatid na mag-share. At sabihin sa inyo, ayoko niyan, kasi may contradiction. Tanungin mo sila, hindi nila alam. In fact, tanungin mo nga, meron ka bang alam kahit isang verse? Baka nga hindi magsabi.
Ikaw meron, di ba? Meron ba kayong alam na kahit isa, dalawa, tatlong verse? Sige nga mga kapatid, pakita sa kamay. Tatatlo lang kayo. Linggo-linggo nagbabasa tayo nito, di ba? Kaya actually, kapag tinanong natin, huwag kayo mag-check kayo, huwag kayo matakot. In fact, hindi po nila alam. Baka nga tanungin mo, ano ang unang talata ng sinasabi ng Biblia? Hindi niya alam. Sino sumulat ng Genesis? Ano yung Genesis? Paano basahin ang Psalms? Hindi nga nila ma-pronounce eh. Ako nga, basa ko nung araw ng bata ko, ano to, Palms? Yung pala, di ba? So, hindi natin alam, hindi nila alam kung ano yun eh, aklat, pangalan ng tao, whatever. Bakit? Kasi hindi naman nila talaga binabasa. Kaya ang challenge sa atin, huwag kang matakot. Bakit? Sapagkat ang Panginoon nagpahayag sa iyo at tinuturuan ka ng kanyang mga salita. Kaya po, ang sinabi natin, wala pong mali, kaya tinawag inerrancy. May isa pong salita, infallibility. Ang infallibility of Scripture, may mga talata po yan, ilalagay po natin yan sa Facebook. Scripture is utterly trustworthy and cannot fail in its purpose of guiding us towards salvation and truth. Infallibility refers to the Scripture's complete reliability and its unfailing ability to accomplish its purpose and guiding believers toward salvation. Ibig sabihin ng infallibility, kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Sabihin sa katabi niya, pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kaya ang tanggap natin sa Bible, talaga salita ng Diyos. Ano bakit? Kasi kapag nabasa natin, at sinabi ng ating Panginoon, at sinabi ng Diyos Ama, at sinabi sa kanilang kasulatan, ito po ay mangyayari. Hindi pwedeng pumaltos. Kaya po yung hula, hindi pa man nangyayari, of course, at malayo pa man, kahit po sa history natin, nangyari. Talagang hindi po pwedeng mag-fail. Ilabas po ninyo pag-aaral nyo, halimbawa, pumunta kayo sa world history, makikita po ninyo na ang sinasabi ng hula kahit kay Daniel, doon sa 4 na bansa, mababasa po ninyo, when in fact, wala pa po yun, wala pa yung ganong bansa na yun, hindi pa sila gano'n. Pero later on, dumating po yung bansa yun. At pagkatapos po, this concept assures that teachings of the Bible, especially concerning faith and morals, are trustworthy and will not lead the faithful astray. Pag sinabing astray, hindi ka lalayo, serving as a secure foundation for spiritual life and pursuit of divine wisdom. Parang ganito. Ako at tayo ay nakakasigurado na tayo po ay sa ating pagsunod ay ginagabayan ng ating Panginoon. Ang Christian life po natin, ang ating pananampalataya at pagsunod, ang kaligtasan natin, ang kapatawaran ng ating kasalanan. Okay? Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, lahat ng kanyang katuruan, yan po ay sinasampalatayanan natin at ito po ay nangyayari sa buhay natin. Bakit? Sapagkat ang banal na kasulatan ay sinabi po ng Diyos, hindi pwedeng mag-fail. Do you believe that? Kaya yung mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan, mangyayari po ba ito? Yes. Ang revelation po ba ay mangyayari? Yes, it will come. Yung rapture na hindi pa natin nararanasan, mangyayari po ba yun? Ano po yung rapture? Yung lahat ng mga sumampalataya sa Panginoon, aagawin, mawawala. Mangyayari. Yung persecution, darating po ba yun? Yes. Ang pananampalataya natin, bagong persecution, ginawa na tayo ng ating Panginoon. Yung the great tribulation or tribulation, para sa akin, nandun na ako, ginawa na ako ng ating Panginoon. Sino yung gustong bagong tribulation, wala na dito. Sama ako sa inyo. Sino dito gustong maranasan ng tribulation? Ayaw ko sa inyo. Okay? Bakit? Kasi po, yun ang sinasabi sa pahayag. Mangyayari po yan. Pag-usapan naman po natin ganito. Ising ba kayo? Pakikalbit po yung katabi natin. Kilitiin natin. Ayan. Okay. Punta po tayo doon sa salitang kanon. Pakibasa nyo nga po ulit, mga kapatid. 1, 2, ready, go?
Okay, thank you po. Understanding canon. Ito ginawa kong mic. Okay. Yung canon, hindi po yung camera. Ano canon? Ano ha? Okay. Ang canon po, ang ibig sabihin is measuring rod. Ito yung standard. Yun po yung salita na ibig sabihin na canon. As the set of books recognized as scripture. Parang ganito. Yung po pinag-usapan nating 66 books, dumaan po sa canon. Ibig sabihin, dumaan po sa standard. Kasi kapag wala pong ganito, marami pong sumulat. Ang tanong, paano na-recognize at nalaman na yung 39 books at 27 books naging Bible natin ngayon at nagpatuloy? Paano nangyari yan? In fact, natapos po yan, kung nagkakamali, almost like 300 AD. So, almost like 400 AD. Na natapos na po yung tinatawag na canon. Pag sinabing canon, pinili na. Ito na yung na talagang sigurado na naging Bible natin. Natapos po yan, marami pa pong mga council ang nag-usap yan. No? Pero almost like 380 something AD, then natapos na. Paano po nila nalaman yun? Ano ang mga standard na ginawa nila na masasabi nila, ito yung kinasiyahan? Naitanong niyo po ba yun? Siguro kung tayo nasa nicho, magtatanong kayo, Kuya, paano natanggap yung 39 na yan at yung 27? Paano naging Bible yan? Totoo silang sumulat. Anong standard? So may mga ilan, in fact marami po akong binasa, pero actually po, ang talagang mga standard po, una, ito po ay naglalaman ng, halimbawa, example, thus said the Lord. So, kasama po siya. Halimbawa, yung experience ni Moses, kaya po yung kay Moses, napakalinaw na ang Diyos ang talagang nagsasalita at kasama at pumasa sa canon, yung canon po ay measurement o yung rod, sapagkat ang Diyos mismo kausap ni Moses at inutusan siya. At marami pong ganon na mababasa nila maging sa mga prophets. Malinaw na sinasabi na ito po ay ang Diyos nagsalita sa kanila. Obvious na po yun. Then later po, yung mga yun, ginagamit na rin po pagdating sa panahon ng ating Panginoong Yesus. Naalala ninyo? May Bible na po sila. Di ba, ang sabi ng ating Panginoon, the Scripture says, o nung tinuksuman, di ba? Ang sabi sa kasulatan, sabi ni Satanas, di ba? At pagkatapos, sumagot ang ating Panginoon, sinasabi rin sa kasulatan na ang bawat tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa Panginoon ng Diyos. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Yesus at ang mga alagad at ang mga Pariseo, alam na nila yung Scripture, ginagamit na. So, pagdating dito, nilatag na lang. Sa New Testament po, ay meron din po sila tinatawag ng mga rabbis or teacher. Meron po mga scholar. Kaya hindi po basta dinamput siya. Ito maganda. 66, hindi po. Meron po tinatawag ng mga scholars. Jewish scholars. Na kung saan, sila po'y mahigpit. Talagang tingnan po nila kung alin dito yung talagang dapat isama doon sa 66 books. Yung pong ibang Bible, ang kakapal, kasi po may mga kasama doon na sa atin, para sa atin, hindi kasama. Later na lang po natin pag-uusapan yan. Pero ganun po, ang bigat po ng standard yan. Okay? Pero yan po ay nakapasa at later, naging 66 books. Siyempre, hindi ko na po kayo tatanungin dahil medyo marami pa po tayong pag-uusapan tungkol dyan. Then later, na-recognize po nila yan. So by the end po ng mga 400, medyo tapos na po yan at hanggang mapunta sa atin. Okay. Ang tanong po natin, eto. Can we still trust the Bible?
Kasi hindi naman to original eh. Pwedeng sabihin po yan ng iba. May binabasa mo yan, sulat ng tao yun. Hindi naman original eh. Wala na yung original. But, can we still trust the Bible? Do you trust your Bible? Yes. Kasi sabi po, absolutely. Kahit po ang Bible natin, translation, alam mo, mas maganda, pumili ka pa rin ng translation na medyo mas malapit. Kasi po, yung pinakauling nakita ko, kasi naghanap ako, may Tagalog ngayon, tinagalog. Ano eh, sobrang modern. Ayan mo, sinabi niya, tinek si ganon, parang may mga ganon ng salita. Parang masyadong modern. Medyo lalayo ka na po masyado. Kaya yung iba po, ang ginagamit nila, King James Version, kasi para sa kanila, yun ang mas malapit sa original. Ngayon, ang tanong, tayo po ay tinranslate na. Ang tanong, reliable pa ba? Alam niyo kung bakit sinagot niya? Absolutely. Ganito po. Noong ang haba nito, istorya. 1947, kung na nagkakamali. Mahalaga po ito. May mahalagang nangyari noong 1947. Ang pangalan po niya, kung na nagkakamali, Muhammad Ali. Hindi po yung boksingero ha. Siya po ay nag-aalaga ng tupa. Dito po yan sa Dead Sea. Nung nag-aalaga po siya, wala siyang magawa. Kumuha siya ng bato. May nakita po siyang buta. Binato niya. Nung pumasok po yung bato, may narinig siyang parang nabasag. Ito, siyempre, pinuntahan nila. May kasama siya. At pagkatapos, nakita po mga banga. Pagbukas nila, akala nila kayamanan. Pero pagbukas po nila, mga manuscript. At lalo na ano po yung sulat ni Isaiah at iba pa mga prophets. Noong po yun ay pinag-aralan ng mga scholars at mga tinignan po nila. Alam po ba ninyo, 1947 yun ha, yung ginagamit na banal na kasulatan na na-translate sa iba't ibang mga English, halos pareho. May mga mali, of course, human error sa pagkopye. Pero yung mga katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan, nagulat sila, pareho. Kaya masasabi po natin na ang banal na kasulatan ay reliable sa atin. In fact, that was only 1947. Kaya po, ang Biblia po natin, masasabi natin, reliable. Because the earliest manuscript na nakita po, na-copy na po yun, ay malapit po at tama sa banal na kasulatan na binabasa natin. I would like to end with this. Sabi ng ating Panginoong Yesus ito, do not think that I came to destroy the law or the prophets which refer to the scriptures. I did not come, anong sabi? To destroy, but to fulfill. For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men, so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Ang sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng sinasabi sa kasulatan matutupad. Walang hindi pwedeng hindi matupad. Kahit tuldok o kuwit, hindi pwedeng mawala. Ibig sabihin, ang lahat ng yan ay mangyayari. Yan po ang sinabi niya. At bilang challenge po sa atin, by the word of the Lord, the heavens were made. And by the breath of His mouth, all their hosts, He gathers the waters of the sea together as a heap. He lays up the deep in His storehouse. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Ang challenge po natin, magkaroon po tayo ng takot sa Diyos at sa Kanyang mga salita, sapagkat ang Kanyang mga salita ay matutupad
ang kanyang salita ay makapangyarihan sa atin. At hanggang ngayon, salamat. At tayo po ay merong freedom na tayo po ay mag-aral at makinig ng kanyang mga salita. Kaya ang tanong ko kanina, sino po authority natin mga kapatid? Ayang banuta ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Manong, salamat po sa umaga nito. Salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa banal na kasulatan. Salamat po sa pagkatunay nga po na ang inyong mga salita ay matuwid at ganap at lahat ay matutupad. Tanggap po namin ito. Galing sa inyo. Bawat salita, bawat sinasabi nito ay amin pong sinasampalatayan. Lalo na ang aming Panginoon Jesus. Pagpalaan niyo po ang mga salitang ito sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapak po natin ang ating Panginoon. Okay, marahil ay unahin na po natin siguro si Aser, dedication natin or yung ating siguro yung then after this we'll have a dedication. Yes. Okay, salamat sa Panginoon sa napakayang kaalaman at kayo din sa hamon para sa atin at ang salita ng Panginoon. Bago po tayo niligtas ng Panginoon at maging sa panahon ito, siguro kung i-describe natin ang katangian ng tao, ay meron tatlong salita na pwede kong gamitin. At siguro mahigit pa dito ang iba. Una yung ingratitude or ungrateful, o yung walang pasasalamat, disobedient, masuwayin, saka mapagduda o walang pananampalataya. Siguro marami pa, pero yun yung nangingibabaw sa isip ko. Pero nung tayo ay binago ng Panginoon, nagkaroon ng reversal. So nagkaroon ng gratitude, mapagpasalamat, obedience, masunurin, at trustful or faithful o mapagtiwala. Babasahin ko po ang isang talata. Pansinin niyo, punong-puno ito ng pasasalamat, pagtitiwala, at pagsunod. Ito po ay nanggagaling sa Kawikaan 3, 9-10. Babasahin ko na po. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Punong-puno ng pagsasalamat, pagsunod, at pagtitiwala. Sa diwa kong ito ay lumapit tayo sa Panginoon, dala-dala ang ating mga kaloob, bunga ng ating pasalamat. Hilingin ko po dalawang deacons to pass around the offering bag. While they're doing that, let me pray. Give thanks for the offering. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat po, binago niyo po ang aming buhay na hindi maganda sa harapan ninyo. At dahil po dito, Panginoon, nag-uumapaw ang aming puso ng may pagpapasalamat, pagtanaw ng utang na loob, at pagsunod sa inyong banal na kalooban at gayon din, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo maging ang aming kabuhayan sa araw-araw. Gamitin niyo po ang kaloob nito sa inyong kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magpapatay po tayo ng ating Panginoon sa ating mga kaloob. Okay. Bago po tayo sa ating dedication, ang alam kong dedicate ay si Clementine at saka si Chelsea, ay siyempre nanay. Alam ko, nandito si Russell, mukhang nandyan siya. Okay, pwede kayo pumunta dito sa harap. Ayan. At siyempre si Clementine. Okay. Siya po ay baby girl. Okay. Nakatin kami ng kasal nito. At sila din, nakasama na rin na ano po natin. Okay. Meron ba kayo ninong at ninang dito? Kasama? Okay, mamaya tawagin natin. Okay, para sa pray natin. Well, ito si Clementine at ilang buwan na siya? 2. Ang bilis ng panahon, no? Kasi nagpunta kayo dito, wala pa yun, dito na, no? Siguro, susunod na buwan, ay, huwag na buwan, taon, meron pa, no? At salamat. So, congratulations. Palapakan po natin at ito po siya. Nagaganap po tayo na meron ganito mga dedication. Po. Kaya, welcome po sino man sa atin. Maging kasama po ninyo sa bahay, maging matin po siya, hindi. Welcome po na gusto po natin. Sapagkat ito po ay nagiging patotoo. Lalo na po sa kabutihan at katapatan ng Panginoon, hindi lamang po sa atin, siyempre, sa buhay na mag-asawa. Amen po? Ito po ay kapahayagan ng pasalamat at papuri nila sa ating Panginoon. Okay. Ang aking pandinededicate actually ay medyo kamag-anak namin. Tess, ang laki ng pag-uuna mo sa amin. Diba? Si Tess ay apo niya na to sa tuhod kasi apo niya pala to. Ako wala ako sa apo sa tuhod kaya mas matanda ka sa amin. At nagpapasalamat ako at proud na sila ay nandito at same time ay i-dedicate na to. Napakahalaga po na ang dedicate, una sa lahat, ang buhay at pananampalataya na mag-asawa. Hindi po ba? Na una sa lahat, hindi lamang pananampalataya, kung hindi ang pagsunod at pagkilala sa ating Panginoon. Dati, nung araw, ganito rin po yung kalagayan namin. No? Na kung saan, una sa amin, isang kaligayahan na magkaroon ng anak. Tama ba, Russell? Nung lumabas, at saka ikaw. Pinag-pray namin kayo, mga anak ka. Okay? Praise the Lord. Kasi po, ang sabi sa banal na kasulatan, ang anak, ang bata ay kaloob ng Diyos. Galing sa Kanya. It is a gift from God. Pag sinabing kaloob, talagang ito po ay galing sa Diyos. No? Bagamat naging instrumento tayo. Ngayon, ang mangyayari, itong kaloob na to ay talagang dapat nating pasalamatan at ingatan. At ang gusto natin, ang gift na yan, ay lalong makakilala sa ating Panginoon. Kaya inaasahan natin, pag lumaki na si Clementine, okay, ay siya ay makakilala at makakasama natin sa pananampalataya natin. Hindi po sa relihiyon, ha? Hindi rin sa basta-basta NCCC, no? Ang sinasabi po natin, yung pananampalataya natin personal sa ating Panginoon sa Kristo. At mangyayari yan kapag ang mga magulang, si Russell at si Chelsea, ay lalo silang susunod at kikilala mabuti ng malalim sa ating Panginoon sa Kristo. Amen ba? Amen ba, Russell? At Chelsea? Amen. Okay. Kahit hindi kayo makapunta rito, ha? Kasi nakatira po sila sa Maria Clara. Pilipinas ba kayo? Oo naman, tayo taga-doon kami. Malapit pa rin yan. Kung gusto nyo mas madali, natatraffic kayo, magpapagawa kami ng tren dyan. Papunta dyan, ha? At madali yan. Umalis kayo ng maaga. Gising nyo na maaga, alas 5 lang. Alas 10 naman dito. Yun, ha? Bakit? Sinasabi natin yan. Kasi, ang mga anak po natin, habang lumalaki, gagayahin tayo. Kaya ako po, nung sikat, at mga anak ko nung lumalaki na, naku, pati naman ang rep, pati pagsasalita, pati pagkilos, talagang dapat ayon sa pagkakilala natin sa Panginoon. Hindi po memory verse. Kasi mga kapatid ko at kami, daming memory verse.
Pero ang tigas ng ulo namin, yung pala ang sabi, kailangan pala natin sundin mismo ang salita ng Diyos. Hindi rin basta-basta yung pagpunta palagi sa church, bagamat kailangan po yan. Kasi kami po, hindi kami pumupunta sa church. Nakatira po kami sa church. Di ba? Totoo po. Nung pala, ang sinasabi ng banal na kasulatan, talagang ang Panginoon seryosohin natin sa buhay natin. Kahit ikaw ay may problema, may pagsubok, sa Panginoon ka iiyak. At sa Panginoon ka rin tatawa. Ba? Ako ganun eh. This week lang, malungkot ako. Pagod-pagod tayo. Siyempre, may emergencies kami. Pero salamat, magaling na siya. And later, pagpupuri naman. Pero kanina mo ibibigay? Sa Panginoon. Siya lang yung unang malalapitan. Pangalawa lang si Lola. At saka si may Lola ba? Sa side niya. Bakit po ang una ay ang ating Panginoon? Sinasabi rin sa Bagong Tipan ito, palalakihin si Clement ay sa aral na turo ng Panginoon. Tama? Kaya maganda pala, tinanong mo kanina, may Bible ba tayo? May Bible ba tayo? Yes. Alam mo, maganda ito. Sabi sa banal na kasulatan, pinagpapala tayo kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Lalo tayong pagpapalain kung dinidinig natin ang salita ng Diyos. Lalo at higit ang pagpapala kapag tinutupad natin. Kaya po maganda, magsama kayo at basahin niyo. Basahan niyo siya ng salita ng Diyos. Baka mamaya, ang narinig ng mga bata, yung kapitbahay na nag-aaway, pag lumaki siya, ganun mangyayari sa kanya. Kaya ang gawin niyo, pag may nag-aaway, may nagmumura ganun, sarado niyo lahat. Magpatugtog kayo ng mga Kristiyan. Pagkatapos, basahan niyo ng salita ng Panginoon. Kasi nakakarinig na siya. Nararamdaman na niya. Tama po. Kaya nga sabi, pag nasa dyan na, nakakarinig niya. Kaya pag lalaki si Clementine, anong sabi? Siya po ay makakilala sa ating Panginoon. At salamat sa mag-asawang ito. Nandito sila at nandoon ang paghahanap nila para sa Panginoon. Amen ba kayo mag-asawa? Okay. May ninong-ninong dito. Pwede isama natin. O, nasaan? May pasok. Okay. Ngayon, ang gawin natin ganito. Lahat ng kamag-anak nito, samahan natin. Okay? Kasi magdadalangin tayo. Dito kayo. Pwede po ba tayong tumayo? At tayo po ay magdededicate. Okay. Pwede kayo sumama rito. Dito kayo. Pwede po. Ang ginagawa po natin ay marubdob sapagkat nasa presensya po tayo ng ating Panginoon. Bagamat di natin nakikita sapagkat ang Diyos ay Espiritu, pero ang Diyos po ay kasama natin. Dumidinig po siya sa ating mga panalangin. At maging ang ating mga pasalamat ay dinidinig ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay mananalangin at gusto ko una ay si Russell at ganoon din si Chelsea ay sumunod sa aking panalangin pagkatapos ako ay mananalangin ng dedication class. Okay? Tayo po mananalangin at sunod. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Pinagkakalaw po namin si Clementine sa inyo. Bibigyan niyo po siya ng kalusugan, karunungan, at iingatan siya. Hanggang sa kanyang paglaki ay nakakilala siya sa inyo bilang Diyos. Sa araw-araw po na kami mag-asawa ay tutupad na inyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Panginoon, sa umaga pong ito ay inilalapit po namin si Clementine, O Lord, sa inyo. Sa pag-aalay ng kanyang mga magulang at maging sa amin sa inyong presensya. Ang dedication po ay para pagkaroon po siya sa inyo sa pag-iingat,
kalusugan, biyaya, at ganun din, O Lord, kasaganaan at tagumpay. Iingatan mo po siya, Panginoon, sa araw-araw. Ilayo niyo po siya sa anumang karamdaman at anumang mga bagay na kung saan ay anumang bagay na siya ay mapapahamak. Bagkos ang inyong pagdating at kayo ay sasama sa Kanya. We dedicate you in the name of our Father, the Son, and of the Holy Spirit. And may the Lord bless you and keep you. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Everybody will say, Amen. God bless you. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. May the Lord bless you. Thank you po. Tapos na. As we close po, pwede po ulit tayong magsitayo at end the service with praise song to our Lord. Let's sing for all you've done. My Savior. Thank you, church. See you next week. And God bless you. Okay, pwede po tayong maupo at